guys, so it's me again, your ate niyo Jaja. No edit, no filter, just me. So ayan, so for today's video, pag-usapan natin ng ano nga ba ang pangarap mo? Ako, ano ang pangarap ko? So yung pag-usapan natin. So, ikaw, ano ang pangarap mo? Naabot mo na ba yung pangarap mo? So, ayan, dahil wala akong kwentuhan muna tayo. Kung may time ka, pakinggan mo to. May pangarap ka nga ba? O hindi mo pa naiisip mangarap? So, ako din, may time akong ganyan na wala. Pasensya na yung aso ko, tahol ng tahol. So, ayan. Minsan mahirap talagang isipin or paggulay-gulayan ano bang pangarap natin. Kasi hindi mo agad-agad yun may isip. Ako dati, pangarap ko is, nung bata pa naman yung mga modeling, singing, mahilig kasi akong kumanta. Ganyan. Tapos nag-college, nag-work ako. Tapos, naging pangarap ko na din yung mag-abroad or mag-barko, mag-cruise ship. Then, pero meron pa rin ako ibang pangarap na gusto, yun yung pagbi-business. Hindi mo pa talaga agad ma-define kung ano talaga yung gusto mo eh. Ang dami ko na rin sinubukang business dati, gaya ng pag-iihaw, ihawan yan, sari-sari store, nagtapsilogan, naglugaw-lugaw, yon yung mga lugaw. Tapsilogan, tapos ano pa ba yun, nag-food cart, yung sa tricycle, ayan. Kasi nga mahilig talaga ako mag-business. Mahilig ako mag-business noon. Tapos, ano pa ba, marami. Tapos ngayon, nagla-live selling ako. Dati hindi ako nag-click sa mga pinagagagawa kong business. But suddenly, nagpe-pray ako and God gave me the live selling. So, meron pala akong galing sa pagbebenta ng mga damit. And, ayun. So, that's a gift. So, yun yung tinatawag na God has a plan for you and you just need to be still. Okay? And God has a perfect timing. Kasi dati halimbawa, madali tayo ng madali. Kaya don't rush things. Okay? Beautiful things takes time. Kung ngayon hindi mo pa naiisip or hindi mo pa mahuli yung opportunity or yung pangarap mo, baka hindi pa ito yung timing para ibigay sa'yo ni God. Ganun. Kasi ako may pangarap ako ngayon pero kailangan ko pa rin halimbawa umalis, ganyan, mag-abroad. Pero halimbawa, may gusto kong gawin, gaya ng pagbibusiness, pero you need to sacrifice first for your family, ganyan. So, minsan may magulo sa isip natin, di ba? Pero, at the end of the day, isa lang kailangan mong gawin. Pag naguguluhan ka, hindi mo na alam ang gagawin mo, just call Him up above, our God Father in heaven. Lagi siya nakikinig sa'yo, lagi siya nakasubaybay, and ikaw lang ang hinihintay niya tumawag sa kanya. Ang gawin mo, mag-pray ka, kausapin mo siya sa tahimik na lugar, sa isang sulok, or sa isang kwarto, and then papakinggan niya lahat ng tanong, iyak mo, sumbong mo, kung tanungin mo or hilingin mo kung ano yung pangarap mo. Hindi man niya eksakto ibibigay ko ano yung pangarap na gusto mo, mas higit pa doon. Yes, sa ngayon, halimbawa ikaw, long time ago ka na naghihintay, halimbawa ang tagal-tagal na, wala pa rin nangyayari, hindi pa rin natutupad, hintayin mo lang. Just don't lose hope. Just trust the process. Trust Him with all your heart and don't lean on your own understanding. Kasi minsan ang dami-dami nating gusto. Hindi naman tayo sigurado. Ganon. Minsan natatalo din tayo ng negative things sa ating utak. Diba?
So, ay hindi ko 'to kaya, ay ayoko na, nag-fail ako, ayoko na sumubok. Subok lang ng subok hanggang sa malaman mo kung saan yung strength mo. Kung gusto mo mag-business, subok lang ng subok hanggang sa malaman mo kung saan yung strength mo. Kung di mo pa alam yung pangarap mo ngayon, bata ka pa na nanonood ka ngayon, just pray. Pray to Him, ask for guidance. Kung gusto mong mas maagang mag-business, kung gusto mong mas maagang malaman kung ano ba yung para sa'yo, pangarap mo, yung purpose mo sa life, mag-pray ka, kausapin mo siya habang maaga. Mas maganda, mas may connections sa Kanya. And yung mga naririnig natin na mga negative things sa ibang tao, ay, walang mararating yan. Ay, ganyan, patapon na may buhay niyan. Ay, ano ba yan? Ano ba yan? May nagawang mali. Ganyan, ayan si ano yun, si ganyan, ayan yun. Huwag nyo nalang papakinggan yon. Okay? Pinadala yon ng kampon ng mga masasama. Okay? Kasi kapag pinakinggan mo sila, it means yun yung sign na may time ka para sa kanila sa negative things, okay? Lagi nyo isipin at sabihin nyo sa sarili nyo na God is with me. Ang Panginoon Diyos ay sumasa akin. Yes, maraming nagsasabi dyan kung hindi kayo religious, may iba dyan na alam mo yun, may sasabihin hindi maganda or negative. Hindi ko naman ano, pero totoo yun. Hanapin nyo sa puso nyo si God. Nasa puso nyo siya. Try nyo magdasal ng taimtim. Yung seriously, pumikit kayo sa isang kwarto, tahimik. Minsan, mararamdaman mo yon, yung tutulo talaga yung luha mo. O naramdaman ko yun. Kapag hindi mo pa alam yung pangarap mo, take it easy. Don't be hard to yourself, okay? One step at a time. Hindi mo kailangan i-pressure ang sarili mo, okay? Tanungin mo na lang sa sarili mo, ano ba talaga ang pangarap ko? Saan ba ako papunta? And then kapag gano'n yung tanong mo sa sarili mo, isasama mo si God lagi. Kasi ngayon, kung naliligaw ka, isipin mo na si God ay nandyan para sa'yo. Hindi ka nag-iisa sa mundong to. Lahat naman tayo dumating dito sa mundong to na mag-isa, di ba? So, ako, bilang anak ni God, our God, Father in Heaven, gusto ko lang sabihin sa'yo na mahal niya tayo. Hindi lang ako, lahat tayong anak niya. And gusto lang niya mapabuti tayo. Yes, may mga pagsubok tayo, but that's part of our lives. Kasi hindi naman pwede puro saya-saya lang, no? Enjoy. Kailangan may pagsubok din. Doon ka nga tumitibay, doon ka nga nagiging matatag. So halimbawa alam mo na yung pangarap mo, naabot mo na yung pangarap mo, at malapit ka na, huwag ka makikinig sa mga negative things sa paligid mo. Instead, magkwento ka kay God, lagi mo siyang kausapin. Kasi hindi naman nawawala yung mga tukso sa paligid, yung mga negative na tao, mga marites, hindi yan nawawala. Kasi ang dami nilang time sa mga ibang tao, pero sa sarili nila wala. So, yun yung nakakalungkot. Enjoy mo lang yung life mo. Kung mahilig kang alone, okay lang yan. Ganyan din ako. Kung mahilig ka na sa bahay lang, hindi ka pa palalabas, hindi ka pala party. Pero ako dati nung ako pala party, pero ngayon hindi na. Mahilig ako sa bahay lang, ganyan. So, ang payo ko lang is, don't rush things. One step at a time. Don't pressure yourself. Darating ka din dyan. Okay? Lahat ng bagay nagsisimula sa maliit. One step at a time. Kada hakbang mo, may mangyayari. May progress. Okay? So, huwag mo maliitin yung sarili mo. Maabot mo yung mga pangarap mo. Siguro ngayon nalilito ka. Pero darating ang time na mapifigure out mo rin. Basta kasama mo si God. Si God yung mag-guide sa'yo. Siya yung totoong nagmamahal at may concern
kahit wala tayong binibigay na kapalit. Minsan, naranasan ko yan, yung kakausapin mo siya tapos may iyak ka na lang. And, ayun yung nakakatuwa kasi kumukonect ka sa kanya. Okay? So, ayun, malalaman mo ang pangarap mo sa takdang panahon. Kung hindi mo pa nalalaman, malalaman mo rin. At kung nalaman mo na at naabot mo na yung pangarap mo, congrats sa'yo. At kung ano man yung pangarap mo, wish ko, pinagpipray ko na matupad mo yun. And I hope napulutan mo ng aral to, and don't trash things. God has a plan for you. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and click the notification bell for more upcoming videos. Bye! See you in my next vlog!